Praise God, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, good afternoon. Kumusta po kayo? Good morning. Anumang oras dumating sa inyo ang video ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support sa ating channel. Kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Paki-click na rin po ng ating bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. At mula po dito ay ihatid ko sa inyo ang mensahe ng pananagumpay sa kalungkutan. Yan, overcoming loneliness. Paano malabanan ang kalungkutan? Ang kalungkutan ay likas na damdamin ng tao. Ipinakikita nito na tayo ay may puso at kaluluwa na marunong magmahal, umasa at masaktan. May panahon ng pagtangis at may panahon ng pagtawa. May panahon ng pagdadalamhati at may panahon ng kagalakan. Mangangaral, Kabanatang 3, Talatang 4. Ibig sabihin, normal na bahagi ng buhay ang kalungkutan. Ipinapaalala nito na tayo ay may damdamin na dapat alagaan at ihandog sa Diyos. Paano nga ba natin malabanan at mapagtagumpayan ang kalungkutan? Number 1, draw near to God. Lumapit sa Diyos. Ang pinakamabisang paraan upang mapagtagumpayan ang kalungkutan ay ang paglapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, ibahagi sa Kanya ang iyong nararamdaman at magtiwala sa Kanyang presensya. Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Santiago, Kabanatang 4. Diyos lamang ang tunay na makapupuno sa puwang ng ating puso. Ang kalungkutan ay paalala na ang ating puso ay ginawa para sa Diyos. Para kay San Agustin, ang kalungkutan ay panawagan ng kaluluwa na manumbalik sa pinagmulan nito, ang Diyos. Kapag malayo tayo sa Kanya, kahit gaano karaming kasiyahan ang meron tayo, may kakulangan pa rin. Kaya't ang lunas sa kalungkutan ay panalangin at pagbabalik loob sa Diyos. Number 2, connection with others. Makipag-ugnayan sa iba. Huwag ihiwalay ang sarili. Makipag-usap sa pamilya, mga kaibigan o sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kahit simpleng pakikipag-usap ay makatutulong upang gumaan ang loob. Mangangaral, Kabanatang 4, Talatang 9. Dalawa ay lalong mabuti kaysa isa. Kapag ang isa ay nadapa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kapag nakikipag-usap tayo, nailalabas natin ang ating pinagdaraanan. Kawikaan, Kabanatang 12, Talatang 25. Ang kabalisahan sa puso ng tao ay nakapagpapabigat, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasigla. Ang pakikinig at mabuting salita ng kapwa ay makatutulong para mapagaan ang loob. Sa pamamagitan ng ugnayan, nararanasan natin ang pagmamalasakit at pagkalinga ng iba. Nakikita natin na hindi tayo nag-iisa sa ating pinagdaraanan. Ang pakikipag-usap sa mga kapwa mananampalataya ay magdadala ng pag-asa at paalala ng pag-ibig ng Diyos. Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 24 hanggang 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakisin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga mabuting pag-uusap, nagiging daan ito upang mas makalapit tayo sa Diyos dahil madalas ginagamit niya ang ibang tao upang iparating ang kanyang pag-ibig at kaginhawahan. Ang pakikisalamuha at pagbabahagi ay nakatutulong upang mapanatiling malusog ang isip at puso na pumipigil sa paglala ng kalungkutan tungo sa depresyon. Number 3, engage in meaningful activities. Gamitin ang oras
sa makabuluhang gawain. Gumawa ng mga bagay na magbibigay saya at layunin tulad ng pagtulong sa kapwa, pagbobolontaryo o paglinang ng bagong talento. Ayon sa mga psychologists, ang taong laging nagbobolontaryo at matulungin ay mas malusog at mas masaya. Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang handog na kinalulugdan ng Diyos. Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 16. Sa pagtulong sa iba, natatagpuan din natin ang kagalakan at layunin sa buhay. Kapag abala tayo sa mga makabuluhang gawain, nababawasan ang ating oras sa pag-iisip ng mga bagay na nakapagpapalungkot. Ang pagtutok sa mahalagang gawain tulad ng pagtulong sa iba, pag-aaral o paglinang ng talento ay nagbibigay ng pakiramdam na tayo ay may silbi at misyon. Ika-4, take care of yourself. Alagaan ang sarili. Mahalagang pangalagaan ang katawan at isipan. Kumain ng masustansya, magpahinga ng sapat at mag-ehersisyo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Unang Korinto, Kabanatang 6, Talatang 11. Taking care of yourself helps you to feel renewed and strong. Ang maayos na kalusugan ay tumutulong upang maging matatag ang kalooban. Health is wealth. Number 5. Grow spiritually and personally. Magpatuloy sa paglago. Magbasa ng mga aklat na magbibigay ng inspirasyon, makinig sa musikang makadiyos o sumali sa mga samahang nagbibigay ng pag-asa at pagkakaisa. Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Patuloy tayong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 18. Number 6. Trust God's timing. Magtiwala sa plano ng Diyos. Ang kalungkutan ay pangsamantala lamang. May magandang dahilan ang Diyos sa bawat karanasang ating pinagdaraanan. Magpakatatag at magpakatapang kayo. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo saan man kayo pumunta. Josue, Kabanatang 1, Talatang 9. Ang kalungkutan ay hindi parusa, kundi paanyaya ng Diyos. Paanyaya na magtiwala, manalangin at hanapin siya, sa Kanya ay may tunay na kapayapaan. Sa mundo ay magdaranas kayo ng kapighatian, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, nalupig ko na ang sanlibutan. Juan, Kabanatang 16, Talatang 33. Manalangin tayo. Panginoon, sa mga sandaling ako'y nag-iisa o nalulungkot, habang ang kabigatan ay nasa aking puso, naway maramdaman ko ang iyong presensya. Punuin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig at pag-asa. Tulungan mo akong makita ang liwanag sa gitna ng dilim at maalala na kailanman ay hindi mo ako iniiwan. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God, maraming salamat po sa inyong support sa ating channel. Kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Nawa maging kapartner ko po kayo sa pagiging media evangelizers, pamagitan po ng pag-share ng ating video sa ating mga kaibigan, kapatid at mga kakilala. Kung gusto niyo po na mapasama sa ating susunod na shoutout, just type #ka-inspire. Thank you and God bless. Shoutout Marilyn Arcillas. Shoutout Julie Alipio. Shoutout Janet Moscaya.